Makibalita po tayo kung ano na po ang sitwasyon dyan sa may dinalupihan sa Bataan dahil marami pa rin pong mga areas dyan yung baha pa rin. Kausapin po natin ang ating News 5 correspondent na si Mon Gualvez. Mon, kamusta kayo dyan? Ayun, baha pa nga. Pa rin sa baha, Maricel, ang maraming mga barangay dito sa dinalupihan, Bataan. Actually, out of 46 barangay, ngayon nasa barangays pa rin daw, according sa kanila MDRRMO, ang talagang apektado or talagang nananatiling lubog sa tubig. Dulot nga ito ng ulang dala ng habagat. Itong pinatatayuan namin sa Barangay Santa Isabel, talagang halos mababaw akong portion hanggang tuhod kung tutuusin. Pero doon sa looban, maabot na yun hanggang bewang at sa iba hanggang dibdib na nga o lampas 5 talampakan halos yung taas ng tubig. Yung ibang mga bata dito, naglalaroan na lamang kahit papano itong nararanasan nilang baha sa lugar. Katabi lang kasi ito ng dam malapit dito sa kanilang area at talagang mabilis umapaw yung tubig. Ang problema, sabi ng MDRRMO, dito sa dinalupihan, talagang ngayon lang doon nila naranasan ulit na lahat ng barangay naapektuhan ng pagbaha, lalo kahapon kung saan talagang grabe raw yung bumuhos na ulan na hindi na kinaya ng kanilang mga drainage para nga isubside kaagad yung tubig. Ngayon, buti na lamang, hindi umulan halos buong araw. Nawala na yung baha sa ilang mga barangay pero marami pa rin talaga ang lubog sa tubig. At sa mga oras na ito, bumabagsak na naman ang ulan sa malaking bahagi dito sa bayan ng Dinalupihan. Pero ito, wala pa to sa itsura naman sa bayan ng Hermosa. Ewan ko kung makapakita natin yung video. Nagkaroon kami ng drone video doon sa Barangay Almacen na talagang mala-water world na ang sitwasyon sa naturang barangay dahil lahat lubog sa tubig. Bahay, eskwelahan, simbahan, palayan, kalsada, wala ka nang makita halos dahil talagang mataas ang baha. Gabewang hanggang gadibdib pa rin na baha kaya ginagamitan na nila yan para marating lamang yung kanilang barangay. Ang problema dyan sa area na yan, talagang walang flood control kasi doon sa katabi lang kasi sila ng ilog pero walang flood control ng humaharang. Meron man mababa at kaya mabilis umapaw din talaga itong silted na raw na katabing ilog nila. Ang isa sa mga concern natin dyan is kapag ganitong tumatagal daw na nakababad yung kanilang mga bahay sa baha, yung water system naman nila ang apektado. Talagang iba na raw yung kulay na lumalabas sa gripo na tubig, Kaya talagang ang pinaka-problema. So no choice sa mga residente, kailangan nilang sumakay ng bangka, lumabas sa punta sa poblasyon para bumili ng malinis sa inuming tubig. Hassle na nga sa biyahe, pagsakay ng bangka, dagdag gastos pa dahil sa pagbili ng malinis sa inuming tubig para masigurong safe pa rin ang kanilang kalusugan, lalo ng kanilang mga pamilya na talagang nakakalungkot man pakinggan pero sanay na raw sa ganitong sitwasyon na madalas silang binabaha dahil sa madalas sa pag-apaw ng ilog. Mon, bigyan pa natin ng mukha yung balita na yan. Sabi mo, kinikwento mo yung yun lang pagbili ng tubig, talagang effort na. Meron ka pa bang nakausap dyan na talagang tumatak sa'yo, At masabi na rin natin yung pangalan nung mga nakausap, at least yung isang nakausap mo na medyo tumatak yung medyo hindi magandang epekto sa kanya ng baha dyan. Oo, Jovi, actually yung nagsabi nga sa akin kanina na talaga ang pinaka-concern nila is yung malinis na inuming tubig is si Manuel Lacson. Sabi nga niya kanina, Sir, shoutout mo kasi bukas birthday ko pero ganito pa ang dinanas namin kami sa baha dito sa Dinalupihan. Naabutan namin kasi siya kanina na bibili lang sana ng tubig, Ang problema talagang sinuong niya yung baha. Bit-bit yung mga galon para lang pumunta sa water refilling station at makabili ng malinis sa inuming tubig para daw sa kanyang pamilya kasi daw hindi nila maatim yung tubig, Bagamat minsan clear naman daw yung tubig pero nangangamba sila sa baka epekto nito dito sa labas, na tubig. Kaya ginagamit na lamang nila yan. Minsan panglinis na lamang, kahit panglabang araw, medyo nag-aalangan sila kasi hindi rin daw ganun kalinis ang nangyayari sa kanilang mga nilalabhang damit, So, ang ilan, kanina, doon sa Barangay Almacen, si Nanay Amalia, nakausap din namin siya, halos hanggang bewang niya, napapuntang dibdib na yung taas ng tubig, umatras, Nilulusong niya yung baha,
Kasi sabi niya, bibili lang sana siya sa tindahan pero natakot siya sa ragasa ng tubig. Doon kasi sa area, sa Almacen na binabanggit natin, hindi lang basta mala water world. Yung baha, malakas yung current, no? Mabilis yung agos ng tubig dahil bumabagsak papunta sa may ilog. Kaya talagang challenging sa mga residente kung maglalakad ka. Buti kinakaya ng mga bangka na walang katig, talagang pagalingan magbalanse, pero kinakaya naman dahil demotor naman yung mga bangkang naroroon. So, V, Marisol, Chiki, nakakalungkot at nakakadurog ng pusong marinig kapag sinasabi ng mga residente na sanay na kami, sir, kahit na may mga paraan naman para maibsan yung ganitong hirap na kanilang nararanasan. Nako, Manuel Lacson, happy birthday ha. Happy birthday. Kahit Happy na birthday. pahirapan yung sitwasyon nyo dyan, sana Bukas, maging bukas, happy ang birthday birthday mo. Bukas. Pero, Mon, sabi mo nga merong nagtangka na pumunta ng tindahan. So, bukas pa rin yung mga bilihan ng pagkain dyan. Ganun ba? Hindi ba sila nagkakaroon ng problema sa supply? In fairness, yung mga tindahan na sari-sari store bukas, pero lahat ng mga tinda nila nakataas, no? Ganun yung mga sitwasyon dito sa mga binahang komunidad, Maricel, no? At talagang nakakatuwalan din, nakakatulong din kahit papaano sa mga residente. Supply ng tubig, meron pa naman, yun nga lang, hindi ganun kalinis para sa kanila. At pangalawa, yung supply ng kuryente, hindi pa rin naman nawawala as of now, according din naman sa PDRRMO dito sa buong Bataan. Maricel. Pero hindi ba delikado yung ginagawa din ng mga bata, yung mga nandyan sa likuran mo? Parang sabi mo nga, nag-e-enjoy sila. Kita naman namin nag-e-enjoy sila sa pagsuswimming. Kaya lang, alam mo na, baka mauwi sa leptospirosis yan. Delikado. Alam mo, nakakalungkot lang din. Talagang babad na sila sa tubig. Pero hindi lang sila ang babad sa tubig dito, Maricel, no? Halos lahat ng mga residente, babad na talaga yung paa sa baha. Kaya nga pasintabi ho sa mga kumakain, pero nagkakaroon sila ng mga skin diseases gaya ng alipunga. At ito talaga yung pinaka-nirereklamo na nila dahil sa sobrang babad, no, sa tubig. May mga binibigay naman na gamot kontra leptospirosis, provided din naman yan sa barangay, na pwede nila makuha at ibinibigay din naman ng kusa sa kanila para lalo sa mga nangangailangan. Ang problema talagang wala, exposed talaga sila dito sa lugar. May mga nakabantay naman na nakatatanda. Ngayon paggabi, mukhang paalisin na itong mga batang naglalaro kasi mahirap, no, dahil pag lumalalim ang gabi baka mapunta na part kahit sabihin natin na kabisado ng mga bata, mga grade 7 students itong mga to na naglalaro sa aking likuran Maricel, Jovi, Chiki. Okay. Maraming salamat sa iyong ulat. Ayan po si Mon Gualvez na nasa Dinalupihan sa Bataan. Thank you, Mon. Ingat, Mon.